Okay, start na tayo ng numerical muna tayo sa sequences and series. Okay? So, by the end of the session, ito yung types ng question na sasagutin natin. Dito tayo nag-start usually, di ba? So, medyo hard. Pakita natin yung hard question sa topic and then magsimula tayo sa pag-discuss ng easy and towards as we progress, later on masasagutan na natin tong question na to. Ito yung magiging final example natin. Pero kung makikita nyo, actually sequences and series, hindi siya kasing hirap ng algebra. Medyo siya, mas madali siya, pero may mga shortcut. So halimbawa, mahirap mag-manually solve dito, mahaba yung sequences series pag hindi nyo alam yung shortcut. So itatakal natin yung mga shortcuts sa sequences and series. So pag tinignan nyo tong example, halimbawa, tignan natin tong sequences and series example. A warehouse receives a monthly shipments that increase by 220 units each month. So, kada buwan, tumataas ng 220 units. And yung unang buwan, the first month's delivery is 2,300. So, what is the total number of items received over the first 8 months? So, isasum nyo lang yung first 8 months. Ibig sabihin, pag inisip nyo, well, mag-umpisa ka lang sa 2,3, dagdagan mo ng 220 kada buwan, right? Tapos, gawin mo yan ng 8 buwan, 8 months. And then, pag nakuha mo na, i-add mo sila. Parang ganito lang. Start ka ng 2-3, dagdagan mo ng dagdagan mo ng 220 ng second month, dagdagan mo ulit ng 220 sa third, fourth, fifth, and so on hanggang makuha mo yung 8. And pag nakuha mo na lahat, i-add mo sila. So kung makikita nyo, madali lang siya pero mahaba. Pero meron ditong mga shortcut. Yun yung aaralin natin. Paano nyo ba mapapabilis yung mga sequences and series calculations? Kasi sequences and series, pwede siya imano-mano, manual, pero matagal. So mauubos yung oras nyo kung mag-a-add kayo isa-isa dito. Tapos i-add nyo sila lahat. So ubos yung oras. So pag turo natin yung shortcut sa mga ganitong types ng questions. Okay? Before that, let's start with the key concepts. Meron tayong dalawang types ng sequences na na mostly ma-encounter nyo. Ito, general types ng sequences. Ito yung most sequences ma-encounter nyo, either arithmetic or geometric series. So, ano yung arithmetic series? Sorry, arithmetic sequence. So, arithmetic sequence, basically, so, meron kang common difference. Halimbawa, nag increase siya ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan. Meron kang common difference na 2. Parang yung kanina, nag-add ka ng 220, dito nag-add ka lang ng 2. So, it doesn't have to be a whole number. Pwede rin kayo magkaroon ng difference na decimal. Halimbawa, ito. Ang common difference ito, 3.5, 9, 14.5, 20. Anong common difference nito between the terms? So, ang common difference ito is 5.5. So, kung makikita nyo, dinagdagan lang natin sa 3.5 ng 5.5, naging 9. Dinagdagan ulit natin ng 5.5 yung 9, naging 14.5. So, pag pinag-minus nyo yung magkasunod na term, ang difference nila, 5.5 lagi, across various terms. Kahit saan ka tumingin na term, 5.5 yung difference nung previous sa kanong nung next. So, kaya meron kang common difference. Yun yung tinatawag natin na arithmetic sequence. Ano naman pinagkaiba ng geometric sequence? Geometric sequence, kapag meron kang common ratio. Anong common ratio? Ibig sabihin, pwede siyang namamultiply siya by a certain factor. Halimbawa, nata-times 2 lagi or nata-times 1/2. Hindi lang necessary whole number. Pwede rin siyang fraction or decimal and so on. So, common ratio. Halimbawa, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. So, si 2, minultiply mo by 2, naging 4. Minultiply mo ulit by 2, naging 8. Minultiply mo ulit by 2, naging 16. Minultiply mo ulit by 2, naging 32. Minultiply by 2, naging 64. So, ang pinagkaiba ng next term sa previous term, na multiply siya by certain factor. And yung factor na yun or ratio na yun is common. So, from 4 to 8, 2. From 32 to 64 times 2 rin. So, multiply lang by 2. So, yun yung tinatawag natin na geometric sequence. Halimbawa, itong
270, 90, 10. Anong common ratio nito? Ano yung common na pinagmumultiply natin para mapunta sa 1 sa previous to the next? Sige, check natin sa chat. Ito, anong common ratio na minumultiply dito? Kanina 2, di ba? 2 dito sa taas, times 2, times 2, times 2. So dito, yes, 3, almost close yung 3. Actually, dinidivide siya by 3, right? So, minumultiply siya by 1/3. So, yung common ratio dito is 1/3. Kasi makikita niya, dinivide by 3. 270 divided by 3, 90. 90 divided by 3, 30. 30 divided by 3, 10. So, ibig sabihin, yung ratio nito is 3. 3 is to, 1 is to 3. So, kumbaga, minumultiply mo from yung previous term, minultiply mo by 1/3 para makuha yung next term. So, yung common ratio natin is 1 is to 3 or 1/3. So, yun yung factor na pinapang multiply. Okay, so hindi lang siya necessarily whole number. It could also be other like fraction and so on. Could even be negative sometimes. Okay? Punta muna tayo sa arithmetic sequence. Ngayon, ito yung shortcut sa arithmetic sequence na formula. Huwag nyo muna pansinin yung formula. Sige, isa-isahin natin yan. Minsan, overwhelming yung minsan pag may formula, parang nakaka-shock eh. So, i-park muna natin dyan yung formula. Kung halimbawa, meron tayong 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ano yung common difference ng sequence natin? Anong common difference itong sequence na to? 4, right? So, kada previous to next, 4 yung diferensya nila. Now, ang goal nitong formula na to, i-describe add 4 sa tama. So, yung goal ng formula na to is makuha kahit anong term pa yung pang-ilan, kahit ilang terms ba yung nandito, ilan yung meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung terms na meron tayo. Pero yung goal ng formula, yung formula to, applicable yan. Halimbawa, gusto nyo makuha, ano na kung 100 na? Ano na kung 95? Hindi nyo na kailangan i-manual ilista lahat. Gagamitin nyo lang yung formula, makukuha nyo na ano yung pang 95 na term. Ito hanggang 6 lang tayo eh. So, yun yung goal ng formula na to, i-simplify yung i-describe yung arithmetic sequence. So, AN, ibig sabihin yung A1 dito, A1, ito yung unang term ng sequence, pinakaunang term ng sequence. So, dito sa example natin, ano yung A1 natin? Ano yung pinakaunang term? Pinakaunang term natin is 8. So, yan yung A1 natin. A1 natin is 8. So, yan yung pinakaunang term. Right? Ano naman yun yung A1 dito sa formula natin. So, ano yung AN? AN, pag sinabing AN, actually, pwede mong sabihin na usually, ito yung kung pang ilan yung gusto mo or kung ano yung last na huling nakasulat. So, in this case, ilan ba yung meron tayo dito? Ilan yung meron tayong number sa sequence? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito, yung last term natin, sabihin natin na yung last term natin is 28. Tapos, so yung pang last natin, pang-anim is 28. Yan yung tinatawag natin na AN, A sub N. Yan yung N, ito yung number of terms or yung term number. Ilan nga ulit yung number ng terms dito? Meron tayong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6 terms. Tapos, ano yung common difference? Yung nabanggit nyo kanina, yung D, yung common difference natin is equal to 4. So, ibig sabihin, given sa atin na 8, tapos kung meron tayong 8 yung A1, N natin is, kung halimbawa, 6 minus 1 times yung 4, makukuha natin yung 28. So, kahit anong term, kung pang ilan man yan, kung pang 95 or 30, makukuha natin yung number na yan. Sige, try natin sa isang example para mas maintindihan natin. So, halimbawa, ang hinahanap sa atin
ito yung kaninang binigay, di ba? Ano ngayon yung pang 18? Para hindi na tayo maglilista, 18 na term, again, pwede nyo ilista lahat, isa-isa, dagdagan nyo ng 4 hanggang makarating ka sa 18. Ngayon, nasa 6 term pa lang tayo. So, gamitin natin yung formula. Ano bang sabi natin? Ang gusto natin, yung pang 18 na term. So, para hindi na tayo maglilista isa-isa, kasi pang-anim pa lang, hindi natin ilista hanggang 18 sa papel natin. Gamitin lang natin tong shortcut natin. So, yung shortcut natin, yung pang 18 na term, para makuha mo yon is yung unang term, i-add mo lang sa kanya yung parenthesis n minus 1 times d. So, ano yung a sub 1? Ano yung unang term natin? Yung unang term natin is 8. Ito yung unang term natin. Ano yung n? Ang hinahanap natin, n is yung 18th term. 18th term, so yung n natin is equal to 18. Tapos, sa ano nga ulit yung d natin? Yung d natin is 4. Yung common difference nung mga term. So, ito yung pinagkaiba from one term to another. Yun yung common difference na 4. So, kanina, yung last term natin is 6. Yung 28, right? So, pang-anim siya. Kaya yung n natin is equal to 6. Tapos, yung last term, yung term na yun, yung pang 6 na yun is 28. Pero this time, gusto natin mahanap ngayon yung n na, yung pang last term na natin is 18. Kaya yung n natin naging 18 na. So, gusto natin mahanap ano na yung pang 18 na number. So, apply lang natin yung formula. So, palitan natin si A1 ng 8. Tapos yung n natin is 18. Tapos, 18 minus 1. So, pinalitan lang natin yung n dito. Then, yung d is equal to 4. So, ito na yung pwede natin gamitin para makuha yung shortcut. Para ma-shortcut natin ano na yung pang 18 na term dun sa sequence natin. So, 18 minus 1 is 17. Tapos, so i-subtract la PEMDAS lang din. 18 minus 1, 17. Then 4 times 17 is 40, 28, 68. Tapos, so 68 plus 8 is equal to 76. So, hindi na natin ililista isa-isa. So, gamitin lang natin yung formula shortcut para makuha yung kung pang ilang term yung gusto natin. So, imagine nyo kung kinukuha natin, halimbawa, nasa 35th term or 80th term. So, hassle maglista. Gamitin nyo lang yung formula. Makukuha nyo na yung pang kung anong term man yung gusto nyo, kung pang ilan. Okay? Okay tayo doon sa example? Okay doon? Sige, try natin sa isa pang example. So, worded. Sige. Before tayo pumunta sa so ito yung arithmetic sequence. So, before tayo pumunta sa worded, yung geometric muna. Kasi ito yung shortcut na pang arithmetic sequence. Meron din tayong shortcut na pang geometric sequence. Okay? So, geometric sequence naman, ang formula niya ito, mayroon ding A1, pero instead na kanina makikita niyo yung formula natin ng arithmetic sequence, nag-add tayo. Ina-add natin yung difference. Tapos, kung minumultiply lang natin yung common difference kung pang ilang term minus 1. Kung yun yung i-add natin sa first term. Kasi nag-add ka lang ng multiple times, diba? Kaya plus yung formula. But sa geometric sequence, remember, nagmumultiply ka ng paulit-ulit. Kaya yung formula nito, multiplication. Tapos, times r, yung common ratio, raised to n minus 1. Kung ilan yung pang ilang term, minus 1. Kasi, kaya kami minus 1 dyan kasi yun na yung first term mo eh. Kaya meron kang minus 1. So, ganun din dito, meron kang minus 1. Lagyan natin ng example para mas madali ma-gets. So, dito ano yung common ratio between terms? 8, 16, 32, 64. Ano yung common ratio? Ano yung pinagmumultiply natin from one term to the next? Anong number? So, 2. So, 2, so 8 times 2 times 2 again and times 2 again, makuha natin yung next term. So, minimultiply lang natin by 2 starting from 8. So, yung
first term natin dito, A1, first term of the sequence is equal to 8. Ito yung pinakaunang term. Tapos, dito sa example natin sa sequence na to, meron lang tayong 4. 1, 2, 3, 4. Ano yung last term natin or yung pang-4? Yan yung AN natin is 60, 64. So, yan pang-4 na term. So, ilang terms meron tayo? Term number, 4. So, meron tayong 4. Unang term is 8, last term is 64, and lahat-lahat meron tayong 4. So, yung R, kung kanina merong common difference, yung R is your common ratio. Common ratio, as you pointed out sa chat, common ratio natin dito is equal to 2 kasi minumultiply lang natin by 2 to get the next number from the previous one. So, ito na yung formula natin. So, pag sinubstitute nyo yung A1, R, saka yung N dito, makukuha nyo is 64. So, pag ginawa natin, try natin sa isang example, ha? So, ang question sa atin, what is the sixth term? Kung kanina meron lang tayong 4 na terms, paano kung hinahanap na natin yung sixth, yung pang-anim na term? So, again, pwede nyo namang gawin na, since meron tayong 4, multiply nyo by 2 para makuha yung panlima. Pag nakuha nyo yung panlima, multiply nyo ulit by 2 para makuha yung pang-anim. Alternatively, pwede nyo rin gamitin yung formula. Kung ano sa tingin nyo yung mas mabilis, minsan may mga case na mas mabilis. Ganun, i-multiply nyo na lang ng 2, tapos multiply nyo ulit by 2. Pwede yon. Pag masyadong halimbawa, hinahanap, 9th term. So, magpapaulit-ulit kayo ng multiplication. So, try natin i-apply yung formula kung ano yung magiging answer natin. So, unang, hinahanap natin 6th term. So, yung first term natin is still 8. Tapos yung 6th term, so 6 na terms. So n natin is equal to 6. Tapos, ang r natin, common ratio, 2 pa rin. Right? Hindi nagbago. Nagbago lang kung pang ilan yung hinahanap. So, pang 6. Kaya n is equal to 6 na. So, para makuha yung pang 6 na term, yung an, so yung a1 is 8. Tapos yung r natin is 2. Tapos yung n natin is 6, 6 na terms. So, PEMDAS lang ulit, or yung mauna yung exponent yung nandun sa taas, 6 minus 1, bago nyo siya apply sa 2, right? So, 6 minus 1 is 5. So, 8 times 2 raised to 5. So, 2 raised to 5, anong 2 raised to 5? So, 2 times 2, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32, right? So, i-multiply nyo lang si 2 ng 5 beses, that's 32. And then now, pwede nyo na i-multiply by 8. So, 8 times 32 is 256. Okay? So, yan yung pang-anim na term. Minsan, yung, as I mentioned, baka mas mabilis na i-multiply nyo na lang to. 128. 64 times 2 is 128. 128 times 2 is 256. In some cases, mas mabilis gamitin yung formula for geometric sequence. Pero yung sa arithmetic sequence, most of the time, mas mabilis yung formula gamitin. So, sa geometric sequence, minsan mas mabilis i-manual. Okay? So, yun yung dalawang formula sa pag-determine ano yung kasunod na term or yung pang-ilan na term. So, example ng worded, medium. Ito. Medium example. So, a warehouse receives monthly shipments that increase by 220 units each month. The first month's delivery is 2,300 units. Ito yung parang opening problem natin, pero may pinagkaiba. Ang question dito, hindi yung total. What will be the delivery in the 8th month? So, starting from 2,3, increasing ng 220 each month, what will be the delivery in the 8th month? Ang first step dito, tanongin nyo muna yung sarili nyo, anong type ng problem ba to? Ano bang type to? Ito ba ay arithmetic sequence or geometric sequence? Anong type siya ng problem? Arithmetic sequence or geometric sequence? Sige, check natin sa chat. Kasi kung anong type, dun yung magdidepend yung gagamitin nyo na formula. Kung nagkamali kayo ng formula, kung nagkamali kayo ng type, mali yung formula na magagamit nyo. So, anong type ng sequence ito? Ito ay arithmetic sequence, tama. Kasi, bakit siya arithmetic sequence? Kasi meron kang common
isipin nyo lang, meron ka bang common ratio or common factor? Or meron kang common difference? Pag meron kang common difference, yun ay arithmetic. Pag meron kang common ratio, common factor, yun ay geometric sequence. So ito, meron kang common difference kasi nag increase siya, di ba? Nadadagdagan lang ng fixed amount kada buwan yung delivery. So ito ay arithmetic sequence. So nagdadagdag ka lang ng 220 kada buwan. 220 plus 220 plus 220. Hindi ka nagmo-multiply. Okay? So, now that we know yung na arithmetic sequence siya, pwede natin gamitin yung arithmetic sequence formula. So, arithmetic sequence formula natin is just yung an, yung nth term is equal to the first term plus parenthesis n minus 1 times d, the common difference. N is the number of terms or the nth term you're looking for. So, in this case, yung first term natin, sabi natin sa first month is, so, 2,300. Tapos, sabi natin, ang hinahanap natin, 8 month. So, 8 terms yung pang 8 term yung hinahanap natin. So, n natin is equal to 8. And then, yung common difference natin, alam natin na nadagdagan lang siya every month ng 220. Yan yung common difference natin. So, nag-increase ka lang ng 220. So, yung difference ng first, second, and second, third, fourth is 220. So, now, substitute na natin dito. So, yung A1 is 23. Tapos, yung N natin is 8. Lagay natin dito. Tapos, yung D natin is 220. So, substitute natin. Then, i-apply lang natin yung operation, yung sa formula para makuha natin yung pang-walong term. So, meron tayong 23. Ito, 8 minus 1 is 7. Tapos, 7 times 220 is equal to, so, multiplication muna, right? So, 7 times 220 is 1540. So, check nyo na lang. So, mamaya pag nagre-review kayo sa bahay kung nire-review nyo yung lecture, so pag minultiply nyo yan na manually, magiging 1540. Tapos, plus 2,300. So, 3,000 plus 300, 500 is 800 plus 40. So, 3,840 kapag inad natin. Okay? So, yun yung pang 8 month. So, again, mas mabilis kapag pinormula natin versus isa-isa tayo nag-a-add ng 220. Mas tatagal tayo sa 220. Okay? Question dito sa arithmetic sequence. Okay? Gets naman dito yung sa arithmetic sequence, no? Again, pwede nyo rin i-manual kung sakaling makalimutan nyo yung formula or malito kayo sa formula. Pwede nyo naman i-manual. So, inisipin nyo lang para mabilis nyo maalala yung formula. Basically, minumultiply mo lang yung difference. Syempre, kung ilan yung idadagdag mo, ang idadagdag mo na difference kung ilan yung pang ilang term. Pero, kailangan mo i-minus 1 kasi nandun na yung unang term. So, may unang term ka na. So, idadagdag mo na lang n minus 1. Kasi, hindi mo na kailangan isama yung sa first term. Kaya meron kang minus 1. Okay? Next example. Medium pa rin. Ito. A small town initially had 88 residents. Every year, the population doubles due to new settlers. Now, how many residents will the town have after 5 years? So, ano ulit yung first step bago kayo mag-solve? So, kung na-encounter nyo tong question na to, una nyo isipin, anong topic to? Ratio proportion, sequences series. So, makita nyo, every year, the population doubles. And then, how many in 5 years? So, ito ay sequence question. And also, we're in a sequence sequence question. So, nasa sequence session tayo eh. Pero, kung nasa exam, syempre hindi nyo naman alam ano ba to, sequence or anong type ng, yun yung first type. Anong type ng problem tong sinosolve natin. And then, kung nakuha nyo na sequence siya,
parang nung nag-ratio and proportion, naalala nyo, ang dinadetermine natin, part to whole ba siya or part to part dito sa sequences, ang itatanong nyo lang lagi, arithmetic ba siya or geometric ba siya? So, anong type ng sequence ito? Ito ay nagdo-double, meron kang factor, geometric sequence. Kasi hindi ka nag-add. So, ang ginagawa mo dito, nagmo-multiply ka, nagdo-double kada taon yung population. So, kaya, nagmo-multiply ka kada year, so meron kang geometric sequence. Pag nag-add ka kada term or kada year, yun ay arithmetic. So, common difference is arithmetic, common ratio is geometric. So, now, pwede nyo gawin dito, sa geometric sequence, pwede natin ilista lang actually na first year, second year, third year, fourth, and fifth. So, population nung una is 88, right? 88 muna. Tapos sabi nagdo-double daw. Double every year. So, 88 times 2. Pag tinimes 2 nyo sa 88, 176. Tapos, every year, nagdo-double lang. So, multiply lang natin by 2 para makuha yung pangatlo. So, times 2 natin, 176 times 2 is 352. Para makuha yung fourth, i-times 2 ulit natin itong 352 is 704. Para makuha yung next, i-times 2 ulit natin to. So, 700 times 2, 704 times 2 is 1408. So, 1408 yung next natin dito. So, yun na yung pang fifth year. Pero kung makikita nyo, medyo mahaba siya kung isa-isahin nyo, no? Medyo mahabang calculation siya. So, in this case, baka mas efficient na instead na isa-isahin nyo, i-times 2 yan, times 2, times 2, times 2, mas efficient na gamitin yung formula natin ng arithmetic, ng geometric sequence. So, geometric sequence, A1 times R raised to N minus 1. So, in this case, ano yung A1 natin? First term natin is 88. Ito yung pinakasimula. 88. Tapos, ano yung R natin? Ano yung, ilan ba yung hinahanap natin na terms? Hinahanap natin 5, right? 5 years. From year 1 to year 5. So, N natin is equal to 5. Tapos, ano yung R natin? Ano yung R natin dito sa problem? R is equal to, ano yung common ratio natin? Since it doubles every year, so yung ratio natin is times 2. Right? So, yung R natin is equal to 2, right? Ito yung R natin, right? Since times 2 yung R, yung common ratio, times 2 from one term to the next. So, meron na tayo. We have everything we need to calculate yung kung ano yung sa year 5. So, meron tayong R, meron tayong N, meron tayong A1. So, i-substitute natin, A1 is 88, R is 2, so ito is 2, and then N is 5. So, ito na yung equation natin, 88 times 2 raised to 5 minus 1. So, 5 minus 1 becomes 4. Okay? So, 2 raised to 4 is 2 squared is 4 times 2, 8 times 2, 16. So, magiging 16, 2 raised to 4 is 16. Then, multiply na lang natin sa 88. So, 88 times 16, pwede i-manual nyo lang is 1,408. So, same lang yung makukuha nyo na answer dapat kung i-manual nyo versus yung formula yung ginamit nyo. Same answer lang, 1,408. Pero, tendency nito, mas mabilis ito kasi isang multiplication lang na mahaba na 88 times 16. Unlike yung kanina, i-multiply nyo siya 2 every time. So, makaka-4 na multiplication ka. Dito, isang mahaba lang 88 times 16. Nandun ka na sa answer. So, yun na yung answer, 1,408 in 5 years kung nagdo-double siya every year. Okay, dito sa example. Questions sa geometric sequence. Okay naman. Sige. Yung next natin, meron yung sequence, yun yung sunod-sunod na pagkakasunod na number, right?
meron tayong tinatawag na series din. So, ang coverage lang ng exam usually is, actually, almost walang tanong na geometric series but arithmetic series. Pag sinabing arithmetic series, ano yung sum? Sinum mo lang lahat ng nandun sa sequence. So, dito lang tayo sa arithmetic series, hindi natin i-cover yung geometric series. Ano example nito? Halimbawa, ang tanong sa atin, ito yung sequence natin. Again, yung sequence pagkakasunod-sunod. 8, 12, 16, 20, 24. Pag sinabing arithmetic series, ano yung sum? Pag inad mo lahat to, ano yung sum nun? Yun yung, yun yung arithmetic series. So, pag inad natin to, 8 plus 12 plus 16 plus 20 plus 24, subukan natin, i-add natin. So, 8 plus 12 plus 16 plus 20 plus 24. So, ito magiging 20, tapos 20 plus 16 is 36. 36 plus 20 is 56. And then 56 plus 24 is 80. So, pag sinum natin to lahat, 8 plus 12 plus 16 plus 20 plus 24, total natin is 80. So, yan yung arithmetic series natin, yung sum ng sequence. So, the arithmetic series is the sum of the arithmetic sequence. Now, ang shortcut dito, ito yung shortcut na formula kung hinahanap niyo yung sum nung sequence. So, yung sum ng sequence, ang gagawin nyo lang, yung first term plus yung last term ng sequence, i-add nyo yon, i-multiply nyo ilan ba yung nandun sa sequence, ilan ba lahat-lahat, tapos i-divide nyo by 2. Ayun yung shortcut sa pag-sum nito lahat. So, try natin i-apply dito. Ito A1 again is yung first term, AN yung last term ng sequence, tapos N is gaano karami yung numbers dun sa sequence, tapos divide nyo lang by 2. And this example, i-apply natin siya sa example na to. So, sa example na to, ano yung first term natin dito sa example? First term natin is 8, right? Meron tayong 8 na nag-umpisa. So, yan yung A1 natin. Ano yung last term natin? Yung last term natin is 20, 24. So, gusto natin i-add yan lahat. So, 24 yung last term natin. Ito. Tapos, ano yung N natin? Ano nga ulit yung N? Sige, check natin sa chat kung nakakasunod. Ano yung N natin dito? Sabi natin, N is the term number or number of terms. Gaano karami yung terms? Gaano karami yung items dun sa sequence? So, in this case, N natin is equal to what? Equal to 5. So, equal to 5 yung N natin dito. So, meron na tayo lahat ng kailangan natin. Yan, tama, 5. So, meron na tayo lahat ng kailangan natin para ma-solve ano ba yung sum nito. So, yung substitute lang natin, A1 is 8, tapos AN is 24, ito yan. N is 5, ito yan. Then, divided by 2. So, ito na yung applyan natin ng PEMDAS. 8 plus 24 is 32. Then, ito 5 pa rin over 2. So, para ma-shortcut to, unahin natin, kasi multiplication division, pwede nyo namang unahin yung isa, di ba? So, unahin natin 32 over 2 muna bago i-multiply sa 5. 32 over 2 times 5 over 1 yan, di ba? Pwedeng ganun. So, 32 over 2 is 16. 16 times 5. And 16 times 5 is equal to 80. So, nakita nyo, pareho lang yung nakuha natin nung nagmano-mano tayo na inad natin isa-isa versus yung formula yung ginamit natin, 80 pa rin. So, yun yung use ng mga formulas na to para mas mapadali yung buhay natin sa pag nagka-calculate ng sequences and series. Especially kung medyo mahaba na yung mga calculation. Okay? I-apply natin ito sa isang example. Ito na yung opening example natin. Hard example. A warehouse receives monthly shipments that increase by 220 units each month. Then the first month's delivery is 2,300. What is the total number of items received over the first 8 months? So anong type ng sequence ito? Ito yung sinolve natin kanina. So meron kang common difference
common increase. So, nag-add ka lang ng 220 kada buwan. Hindi ka nagmumultiply. So, pag meron kang common difference versus instead of a common ratio or common factor, the type is arithmetic. But this case, ang hinahanap sa atin is not just the sequence, but the sum. What is the total numbers of items received over the first 8 months? So, hinahanap sa atin yung arithmetic series or yung sum nito. Okay? Now, paano natin i-calculate yan? So, pwede natin apply formula. So, yung A1 plus AN times N. So, yung A1 natin is 2,300. So, meron tayong 2,300 units. Ano yung AN natin? Ano yung N natin? Ilang ba yung terms? Pang ilang buwan ba yung hinahanap? Ano yung panghuli? 8. So, yung N natin is equal to 8. Ngayon, ano yung pang 8 term natin? Kung titignan nyo, wala dito sa problem yung pang 8, right? Hindi binigay yung pang 8 na term. So, ibig sabihin, hindi natin magagamit tong formula. Hindi natin magagamit tong formula na to kung kung wala tayong AN, right? Kasi wala pa tayong value ng AN. Although, in the previous example, nakita natin ano yung pang 8 months. So, madali lang naman kunin. Paano nga ba kukunin yung AN? Pwede nyo i-apply lang din pwede nyo i-manual. Yun yung hanapin muna natin yung AN. Pwede nyo i-manual, katulad nung pinakita natin kanina. Kaso, matrabaho to. Mag-add kayo ng 220 kada year. Plus 220, plus 220, plus 220, plus 220, and so on. So, makukuha nyo eventually is 3840. Ang shortcut dito, which is we did in the previous example, we applied yung formula ng arithmetic sequence. So, meron tayong A1 na 23, and hinahanap natin yung pang 8. Alam natin na yung common difference is 220. So, this is what we did exactly early in the previous example. So, meron na tayong makukuha na natin ano yung pang 8 just by applying the formula A1 plus N times N minus 1 times D. So, 23 is A1, N minus 1 is 8, 8 minus 1, so, and then D is 220. So, at 7, so 8 minus 1 becomes 7 times 220. So, 7 times 220 becomes 1540. And then 23 plus 1540 is equal to 3840. So alam na natin ano yung pangwalong term, yung AN natin is 3840. So makukuha na natin siya, pwede natin siya gamitin dito. Since alam na natin na yung pangwalong term is 3840, yung una is 23, so meron tayong 8 terms. Ito ay 3840. Alam na natin siya. Ngayon, gamit lang yung arithmetic sequence formula or manually mag-add kayo ng 220 hanggang umabot sa 8 months. So now that we know the 2, pwede na natin gamitin itong formula para ma-sum natin, para hindi natin i-add isa-isa. So, i-apply natin A1 is 23, tapos AN is 3840. Ito yung pangwalong term. Tapos ilan yung term natin? 8 over 2. So, para i-shortcut to, yung 8, i-divide muna natin by 2. So, ibigay natin C over 2 kay 8 kasi ano lang naman yan multiplication tong numerator na naka-parenthesis. So, bigay natin si 2 kay 8 para ito maging 4 na lang. Tapos, yung nasa loob ng parenthesis, 23 plus 3840 is 6140 pag in-add nyo yan. So, 5,000 plus 1,800 plus 300 is 1,100 plus 40, 6,140. So, check nyo na lang din manually sa Scratch nyo. Later, pag nire-review nyo itong video. Pero pag in-add nyo to is 6,140. So, finally, multiply na lang natin siya by 4. So, ito ay magiging 6,140 times 4. So, this is somewhere around 24,000. So 24,000 times 4, 560. 100 times 4 plus 4
times 40 is 160, so 560. So minsan, hindi nyo na kailangan tapusin yung calculation. Kasi kung makikita nyo, halimbawa, yung choices nyo nasa 20,000, 24,000, 28,000, 32,000. So makikita nyo, well, 6,000 times 4, 24,000. So yun na yun. Yun na yung pinaka-malapit kasi 140 times 4, less than 1,000 yan, di ba? So, dun ka na sa nasa 24,000 na mark. So, yung minsan, hindi nyo na kailangan tapusin yung buong calculation, yung rough estimate lang. Depende sa choices. Pero kung yung binigay sa inyo na choices, 24,200, 24,560, 24,740, nakikita nyo na kailangan nyo maging precise. Pero kung magkakalayo, 20,000, 24,000, 28,000, 32,000, pwede nyo na gamitin yung shortcut lang na approximately 24,000. So, ito yung sum ng lahat-lahat. Okay? Questions? Questions sa sequences series. So, medyo madali lang yung sequences series. Matrabaho lang siya i-manual. Madali siya i-formula. Wala kayong question? So, mag-ano muna tayo, mag ilang minutes na break. Let's do a 7-minute break muna. Then, bago tayo mag-logical reasoning. So, toilet break muna tayo. Yeah? So, balik tayo in 7 minutes. So, may question, clues kung gagamiting formula or type, yung clue makikita nyo kung meron kung yung problem nagre-require ka na mag-add ka ng paulit-ulit, yun yung indication mo na arithmetic siya. Or mag-add or subtract ka ng paulit-ulit, yun ang nag-indicate na arithmetic siya. Kapag hinahanap mo yung yung kasunod na term, pag kailangan mo mag-multiply instead na mag-add, subtract, kailangan mo mag-multiply or divide, yun yung indication na geometric siya. So, yun lang isipin nyo. Pag nag-add, subtract para makuha yung next, arithmetic. Pag nagmo-multiply or divide para makuha yung next, geometric. So, yun yung main indicator nyo. Ano ba yung operation na ginagawa nyo para makuha yung kasunod na number. So, kung add, subtract, automatic, arithmetic. Multiply, divide, geometric. So, doon yung malalaman kung ano yung type ng sequence, kung arithmetic or geometric. Okay?